Ayan, magandang araw po at ngayong araw naman na ito ang ating may interview ay isang sikat po ito online in terms of giving health advices to our kababayan. Siya po ay isang health analyst at pediatrician by profession. Sa madaling salita ho ay medical doctor po siya. Hindi ho siya Dr. Kwakwak ha. So hindi ho po saan nakuha yung diploma niya. Yun nga po, dahil siya ay ang isa sa mga advocate niya yung mag-spread ng health information. Kaya ho natin siya i-interviewin patungkol po sa bagay-bagay na nagaganap sa ating bayan. Magandang gabi po sa inyo, Doc Mata. Hi, good evening, Banat Bay, and it's an honor to be here, no? And a good evening and good morning sa lahat. Dr. Mata, simulan na natin kagad. Una sa lahat, dito muna tayo sa issue ng vaccine, okay? Doc, explain nyo ba sa amin, bakit to napakahalaga ng vaccine at bakit dapat tayong magpa-vaccine? Ang maraming hindi na iintindihan kasi ang vaccination, no? Akala nila may alternative, no? Akala nila, ayaw ko nang magpa-vaccine, Doc, mag-vitamins lang ako, mag-vitamin D lang ako. Ibig sabihin, kulang yung pagkaintindi nila. No? Kasi pwede nating i-divide ang ating immune system into two, no? Meron tayong tinatawag na yung inborn immune system, yung pagkaanak sa iyo, meron kang immune system. Kaya nga tayo nagsusurvive dahil may regalo ang Diyos sa atin na immune system. Yung pangalawang bonus immune system natin is yung tinatawag nating memory antibodies immune system. So yung pangalawa ay memory. Ibig sabihin nun, kung nagkasakit ka, maalala ng katawan mo na nagkasakit ka na ng particular na sakit na ito. So oras babalik itong sakit na to, meron ka ng gwardiya kasi may memory ka na. So itong memory na ito, hindi ito inborn. Kailangan ma-expose ka muna sa sakit na yon before magkaroon ka ng memory. Kaya nga tinatawag na memory kasi yung, maalala nung katawan mo na nagkita na kayo ng virus na yon. So itong bakuna na ginawa ng mga experts, long time ago ba not by, na-analyze ng mga experts na may mga sakit na after tayo gagaling, hindi tayo nagkakasakit ulit. So na-analyze nila yon. So naisip nila, ano kaya kung i-imitate natin ang tunay na sakit pero hindi sila magkakasakit? So that is now vaccination. Ibig sabihin, yung virus itself, papatayin or part lang ng virus, tapos ibibigay sa tao para yung tao ay maka-identify, akala ng tao, nagkasakit ka na. So kunwari ako, Banat Bay, nagkabakuna na ako 2 weeks ago, ang akala ng katawan ko, tapos na ako nagka-COVID. Hindi alam ng katawan ko bakuna 'yon. Ganun talaga 'yon. So, ang katawan ko ngayon ay gumawa na ng antibodies. So, feeling ng katawan ko, Dok, tapos na ako ng COVID, na-experience ko, pero dumaan lang sa braso yung virus. Pero hindi alam ng katawan ko, bakuna pala 'yon. So, meaning, there's no alternative to making the memory. Dalawa lang po yung memory antibodies. Either magkasakit ka ng COVID, para magkaroon ka ng antibodies or magkaroon ka ng bakuna which is not the live COVID itself. So mas pipiliin ko yung bakuna kaysa naman tanggapin ko yung totoong COVID. So yun ang vaccination. Hindi mo na i-imitate yan by giving vitamin D, which is okay, giving vitamin C, which is okay, but you cannot imitate that or stimulate the memory. You can stimulate the inborn antibodies. Yung inborn mo, ma-stimulate mo, pero hindi siya ganun ka-strong yung inborn mo for this particular diseases. So, kailangan mo ng bakuna sa mga ganito para mabuhay ang memory antibodies. Pero sinabi nyo po parang somehow mag-i-inject ng virus pero patay na, hindi ho ba ito delikado na magpa-vaccine tayo dahil somehow meron itong similarity with the virus? Hindi ho ba ito delikado? Yan ang pangamba ng ating mga kababayan. Actually, understandable yung pangamba nila, no? Pero itong vaccination, actually, it's more than 2 centuries na ito na ang virus pala, no, it's the virus itself na pwedeng patayin, then that's the traditional vaccine. Dahil patay siya, bakit pinapatay yung virus? Para hindi siya dadami sa katawan mo, hindi siya umanak. Kasi yung totoong virus, isa lang yung pumasok sa iyo, dadami sila Yung vaccine, pagpasok sa iyo, hindi siya dadami. So, na-identify lang siya, pero yung pumasok, yun lang yun.
So that's the beauty of vaccination, hindi siya dadami. And so far, for all the years, proven safe naman itong vaccination. Ngayon, alam ko ang itatapon nilang tanong, Doc, kulang tayo sa taon kasi yung ibang mga vaccines, tumakbo yan ng mga 10 years observation. So my point talaga na sinabi yun, ni-raise up nila yon. So that's why dito ngayon sa panahon ng vaccination, natawag ito sa emergency use authorization. Ibig sabihin, walang sapilitan ito, Banatbay. Ako, hindi ako pinilit. Walang, oy, doktor ka, magpabakuna ka. Hindi ako pinilit. It is on my own understanding na mas nakakatakot ang COVID itself, na marami nang namatay sa COVID itself. I mean, hindi chismis yung namatay. Yung kaibigan kong babae na nurse, namatay na. Hindi chismis yun, totoo yun. No? May ebidensya yon. In comparison sa puro salita lang na mga chismis about sa bakuna, hindi proven na may danger talaga na direct. Ngayon, kung meron mang sinasabing reaction, allergy, very rare kasi siya, Banatbay. So ako, may allergies din ako before, no? Kahit nanangatin ako, hindi sa bakuna, sa pagkain, but mas importante sa akin na may protection rather than ma-COVID dahil may pamilya ako. Kung madala ko ang virus sa bahay, kung may mangyari sa akin, sino magbubuhay sa pamilya ko? Sabihan na, Doc, you're doing a risk. Nagre-risk ka, Doc, na kulang pa sa years yan. Actually, yes, may risk yun, Banatbay, may risk yun. Pero calculated yun na risk. Bakit? Everyday naman, Banatbay, lumalabas tayo ng bahay ngayon, nagre-risk tayo. Kasi dapat hindi ka lumabas ng bahay ngayon. Pero ang takip lang is tela lang sa mukha mo. Sa tingin mo, enough na yun. Hindi enough yun, but you're risking your life against the virus. May plastic ka nga, pero risk yun. So, what is another risk na may potential na based on latest research, maproteksyonan akong hindi mamatay? I would rather risk that. And so far, millions naman po, Banatbay, ang ating inoobserbahan. And that for me has reached my, yung aking duda ay natanggal na. Of course, nagdududa tayo sa simula. Nung umabot na ng millions ang nabigyan, nawala na po yung kaba ko. And that's why I submitted myself. So, ang suggestion ko sa lahat, just listen, no? Observe, and then decide. Yun lang po. Doc, di ba sinabi nyo may isang yung immune na which is natural sa atin? Bakit kung nga rin mga ibang tao sinasabi nila, ba't hindi na lang nating palakasin yung natural immune natin? Ang tanong ho doon, sapat ho ba yung natural immune natin na palakasin lang o talagang mas kailangan itong memory na immune na may push papalakas sa atin? I'll give you an example, Banatbay, sa chickenpox. Chickenpox. Okay. Sabihin na natin, ano ang gusto nyong ibigay sa sa anak nyo? Vitamin C, vitamin D, painitan na sa araw, pa-exercise, pakainin ng gulay, etc. So, healthy na healthy. Iuso ang chickenpox sa school. Sabihin mo ba sa anak mo, Nak, pumunta ka ng school, hindi ka mahahawa kasi nag-vitamin C tayo. Ching, ching, ching. Hindi ka matatablan. So, ako, pupusta ako sa mahahawa pa rin. Kahit hindi kayo doktor, alam niyo yon na kung walang bakuna ng chickenpox or hindi ka pa nagka-chickenpox, kahit gaano ka-healthy yung bata, mahahawa pa rin ng chickenpox, lalo na kung ka-seatmate niya. Ibig ko sabihin, may tulong ang ating inborn immune system, pero with regards to viruses na mga ganito, na mga bacteria, makakalusot siya. Ngayon, kung chickenpox lang ating pag-uusapan, Banatbay, halos hindi, may namamatay pa rin sa chickenpox, but hindi ganun kadami. Pero itong COVID, mas maraming cases of death. So you cannot risk it. So that's why kailangan natin ng imitation ng the real virus. Yan na po yung vaccination. And you cannot replace that with the vitamins, exercise. You cannot. The same way, yung example ko sa chickenpox, kahit anong exercise mo, pwede ka piring mahawa ng chickenpox kahit gaano ka ka-healthy kasi wala kang memory antibody. So hindi mo you need either the real disease or the imitation, which is the vaccine. So parang sinasabi niyo po malakas ho talaga itong virus na ito, hindi ho sapat yung natural immunity natin. Ayan. Meron pong nagtatanong with regards to that immunity. Ang nagtatanong po, pangalan niya si Banatbay. Ako po yun. Nagka-COVID na po ako. So ibig bubang sabihin nun, hindi na ako magkaka-COVID dahil meron na akong memory immunity?
Okay, Ganun po good ba yun? question. Good question, Banat Bay. Based on research, the more severe your case of COVID, the higher your antibody is. Kung gaano ka, yung bang nasa bingit ka ng kamatayan, grabe yung lagnat mo, hirap kang huminga. Ngayon, kung nabuhay ka pa, sa awa ng Diyos nabuhay ka pa, mas mataas ang antibodies mo in comparison sa asymptomatic or mild. So in other words, yung antibodies na nabibigay ng after COVID, iba-iba sa iba't ibang mga tao. Pero based on research, the more severe, the higher the antibody. So, pero ayaw din naman nating maging severe. So, siyempre, gusto natin yung mild. Ngayon, kung nag-survive ka sa mild, meron ka antibodies, but the advice is still na bigyan ka pa rin ng bakuna. In a sense, para bang booster yan, Banat Bay, no? May booster pa rin. And even if naging severe ka, tapos gumaling ka, andun pa rin sa rules, advice, na at least after 90 days ka nang gumaling, bibigyan ka pa rin ng bakuna dahil wala pa rin proof na 100% na kung ikaw ay natapos na sa natural COVID ay 100% hindi ka na magkakasakit. Meron pa rin chance, although lesser dahil mayroon ka ng natural immunity, pero you could of course add on a vaccine. So yun po ang advice doon. So, tama po yung mga research ko na less po ang effect na ngayon since nagka-COVID na po ako. Yes. Okay po. Ito po, tanong ho lang ito ng isang nagngangalang si Tony. Sabi niya, ano daw ba ang pinagkaiba o ano yung best vaccine? Kasi iba-iba daw eh. Meron silang messenger RNA, viral vector, di ba? Actually, ako nga, nung nakita ko, parang mas gusto ko yung Sinovac dahil hindi siya live or something. Ano ho bang, pwede nyo ho bang explain ng kapiraso na intindihan natin? No. Ano po yun? Okay. I-simplify natin. Yung pinaka-traditional sa dami ng mga vaksina sasabi, yung pinaka-traditional dyan, yung Sinovac and yung Sinopharm. No? Ano ba yan? To make it simple, yung makina na ginamit nila or yung processing na ginamit nila for flu vaccine, yun din ang ginamit nila sa paggawa ng COVID vaccine. So, ibig sabihin, traditional. Kaya, nung nabakunahan ako ng Sinovac, ang response ko, para lang nabakunahan ako ng flu vaccine. So, walang lagnat, natural lang naman may konting sakit, pero parang ganun lang. Very traditional. Itong traditional is a dead vaccine, pinatay yung vaccine, yun ang pinasok sa'yo, so hindi siya dadami. Okay? So, less nga yung side effects on the traditional. Ngayon, other vaccines, pwede nating masabing medyo may side effect na higher than Sinovac. Bakit? But it doesn't mean na delikado sila. Di ba sinabi ko kanina na Banat Bay, yung natural na sakit, yung natural, the more severe yung sakit mo, mas mataas yung antibodies mo kung gumaling ka. Ngayon, it somehow applies to be true sa vaccination. Yung mga matataas yung lagnat after ng vaccination, it means na yung antibodies nila ay masyadong nade-develop. So ang bonus doon, mataas yung antibodies mo in comparison sa wala ka masyadong naramdaman, but it doesn't mean wala ding protection yung wala masyadong naramdaman. Now, I'll give you an example. Astra. Astra po is adenovirus. Ibig sabihin, meron siyang virus na mabait na ginawang carrier ng spikes. So, ibig sabihin, parang ginawa ring imitation. Pero hindi coronavirus. It's an ordinary virus which we call adeno, tapos merong spike genes. So, pagpasok niya sa katawan mo, mag-produce din siya ng mga spikes doon. So, ibig sabihin, mas marami ding trabaho yung katawan mo gagawin with regards to Astra. So, we expect a higher reaction and a higher immunity. But it doesn't mean na delikado siya dahil lagnating ka. Now, let's go to the other ones na popular din, messenger RNA, which is the Pfizer and Moderna. So, in comparison sa Sinovac, which is the whole virus, itong Moderna is just a message, no? Messenger RNA nga eh. To make it very simple, hindi yung buong virus ang nilagay, kundi a command na binigay sa katawan na magawa ka ng spikes na kamukha ng coronavirus. So that's what is given to you. So big sabihin, sa messenger RNA, ikaw ang gagawa ng spikes. Kasi merong instruction na binigay ng messenger RNA. So, siyempre kung madaming spikes ang ginawa, madaming antibodies ang gagawin,
So, maraming nagsasabing mas nilalagnat sila. But the truth now, mga reports, ang ganda daw ng protection. Israel, Amerika, ganun po ang mga research. So, in other words, hindi po dapat tayo matakot kung nilalagnat tayo or iba yung pakiramdam natin because mas mataas po ang antibodies niyan. So, but with all those mentioned, Banat Bay, millions na po ang nabigyan. So, kahit alin doon na bakuna na mention ko, ang sinabi, hindi naman kailangan na 100% tayo ay hindi mahawa. Pero ang nasabi is lahat ng na-injectionan ay hindi na ICU or naging severe. Kung nahawa ka man, like for example, nahawa ka kasi nasa Sinovac ka lang, hindi masyadong mataas yung protection power, like sinasabi nilang 50 to 60%. Pero kahit mahawa ka man, hindi daw expected na maging severe dahil bababa yung severity. So, in other words, kahit anong bakuna, Banat Bay, ang available, yung severity na kinakatakutan natin ay bababa. Instead na ma-ICU ka, sabihin na lang natin, nasa ward ka na lang. Or hindi ka na tuloy na admit. So that is worth to be accepted and that is applicable for all the vaccines available. Pero kung kayo, kunwari, tatanong, meron nyo kayong choice tungkol sa tatlo, ano mas gugustuhin nyo doon sa tatlo na vaccine? Kunwari ang tanong ba, kasi ang first kasi tanong, yung rules ko na tinuturo sa karamihan, number one, is it available? Ngayon, kung hindi available, bakit mo pipiliin, di ba? Pero kung tanong mo, Banat Bay, is available lahat, no? Available lahat. Sa akin, kung available lahat, I'm not afraid of fever or headache or chills. I'll go for the higher protection dahil nga nasa nasa hospital ako, I'm in front of patients na nilalagnat, so I'll go for Pfizer. Kung sabihin natin yang available ang lahat, no? Pfizer or Moderna, kasi mas mataas nga ang protection. Pero, so Doc, bakit mo tinanggap ang Sinovac? Although sinabing 50% ang protection niya, pero 100% protection naman siya para ako ay ma-ICU. So I hope na gets ng iba yung mahawa ka, iba rin yung ma-ICU ka. So, ibig sabihin, okay pa rin ako sa Sinovac. But kung tanong mo, Banat Bays, available lahat, I'll go for the highest percent na available. Yun po ang sagot ko. Sa inyo pong pananaw po, ito medyo controversial itong tanong ito, Dr. Mata. Ano masasabi niyo sa mga katulad ni Dr. Kwak-Kwak na kung saan pinapakalat niya na kesyo kayo daw mga medical doctor, ine-exaggerate lang itong mga ganitong mga pangyayari, hindi naman talaga totoo, pinagkakaaperahan lang. Ano ang masasabi niyo sa mga ganong klaseng, marami na ganyan, mga theory na itong ito, invento lang ito para kumita ang mga gobyerno, kumita sila. Ayan. So yan yung kanyang pinapakalat na ano masasabi niyo po? Actually, yun nung pinapakinggan ko na, all the more ko na nalalaman na yung kanyang information galing lang din pala sa Facebook. So pag yung tao kasi ay yung sinasabi niya galing lang din sa mga conspiracy theories na nakukuha lang niya online, bumababa na yung aking tiwala sa kanya kasi parang nag-e-echo lang siya doon sa sinasabi ng iba. Like for example na lang dito sa mga doctors na sinasabi daw nila na pinipeke daw ito, pinipeke ang mga resulta na gawin na lang natin COVID, ma'am, para hindi na malaki ang babayaran nyo. So, sabi na may nangyayari bang ganun? Sabihin ko, Banat Bays, possible yan mangyari. Possible yan mangyari. Pero dangerous yan para sa lisensya ng doktor na gagawa. So, either super tapang ang doktor na yan or napakatanga naman ang doktor na yan. Dahil oras na nalaman na ginawa niya yan, delikado siya, dahil yan po ay falsification na po ng documents. So, ang sinasabi ko ganito, hindi ako maniniwala sa kahit sinong nagsasabi online na pinipeke ng mga doktor. Sana ako maniniwala sa mayors at sa mga gobernador. Bakit? Dahil ang mayors at mga governors ay unang natatamaan talaga ng mga numero. Pag ang mga numero na tumataas, naiinis ang mga mayors at mga governors. Pag sila ay napapahiya sila, Banat Bays. So, ang diyan, ang ako'y naniniwala na yan po ay kanila nang inimbestigahan. May mga espiya yan sila sa mga ospital kung may gumagawa niyan. Dahil yan po ay isang malaking kasalanan, no? Kung ginagawa nila yan. Ngayon, kung ikaw na wala kang spy sa ospital
ang mga ano mo ay galing lang sa information lang sa Facebook. Bakit yung mga mayors dito tahimik? Ibig ba sabihin mas magaling ka kaysa sa mga mayor, sa mga gobernador? Mm. Ang alam ko Banat Bay, si gobernador sa Cebu, may nahuli sila. So, yun Mm. ang pinapaimbestigahan. Pero I'm waiting for more reports. Pero isa pa lang eh. In other words, kung may ganun man Banat Bay, Mhm. hindi siya, yung bang isabihin, 10,000 yung cases natin ngayon. Mm. Sabihin mo bang, Dok, yung 10,000 cases, 7,000 dyan, fake. Talagang sasabihin mo, Oo. imposible naman yan, di ba? Kung meron man, may isa, may dalawa, but still, majority is still a true report. So, masakit sa mga frontliners na nagbuwis ng buhay nila, yung iba Mm. namatay na tapos i-accuse mo ng ganyan, that is very wrong. So, dapat ingat sa mga ganong words, lalo na kung walang mga ebidensya dahil itong mga tao na ito ay nagsakripisyo para sa kapakanan ng ibang tao. Pero Dok, sa inyo po bang profesyon pagka nagpapakalat ng fake news hindi ba pwedeng matanggalan ng lisensya? Sa aming profession, yes. Pwede po because meron po kaming ethics committee. Oras na ako ay nagbabanat-banat dito ng mga wrong Yun po. information na wala akong basihan, magle-letter na po yung ethics committee. Tapos sabihin you are putting information na walang basihan. Mm. So, I have to answer for that question. So, ibig sabihin, ang amin pong society, no? May umbrella society pa kami. Like for example, sa akin, meron kaming Philippine Pediatric Society, tapos meron pa kaming PMA, no? Philippine Medical Association. So, yan, may mga ethics committee yan. So, ingat kami na kung may sasabihin kami, it should be facts. Kailangan may basihan. So, we can of Mm. course mention our opinion, pero yung bang nag-echo lang kami ng walang basihan, that is unethical at saka delikado yan because when you call yourself as a doctor, maraming naniniwala sa iyo. So kung yung words na sinasabi mo is confusing, Mm. mawawala yung trust ng tao sa health, no? Sa health sector. Like for example, masyado kang against sa bakuna pero wala ka namang ebidensya bakit ka against. Mm. So, ang vaccine naman have saved millions of lives ever since. So, hindi po pwedeng basta ikaw ay magtatapon na lang ng mga fake news. Pero kasama niyo po ba ang mga PT diyan sa PMA o hindi po? Mga Hindi physical. po. Hindi po. Physical therapist ay hindi po medical doctors, no? Iba yung nakapasa ng board exam. Mhm. So, actually, hindi ko talaga alam yung ano ni Doc na kung doctor ba siya ng doctorate or ano ba but in practice you cannot call yourself as a doctor kung hindi ka medical board passer. No, yun yung standard talaga. Especially when you are practicing health profession. Because when you call yourself as a doctor pero hindi ka medical board passer, somehow nagbibigay siya ng confusion sa tao kung okay lang yun kung alam niya na doctorate yun, pero dapat alam niya yun na you are being called as a doctor dahil may doctorate degree ka on that particular as science. Pero kung sinasabing tinatawag ka ng doctor pero hindi niya alam, akala niya Mm. doctor ka talaga na board passer, I think you have to correct that na you call me doctor ha, pero doctorate yun, ha? Iba yung pagiging doctor na medical. So, kailangan nating i-separate yun. Pero kung hindi mo kinokorek yun, that gives confusion to the people. Para palong parahong bulaang propeta no, si Doc. Hindi. Ito naman Doc, yung sinisisi ng ilan na itong ating pamahalaan kaya dumadami ang may COVID, kasalanan ng gobyerno. Kayo ba'y naniniwalang kasalanan ng gobyerno kung ba't dumadami ang may COVID? Bakit to? Anong sa tingin ninyo, bakit dumadami ang COVID? Actually, kung tingnan natin sa meron po kasing website yan kung i-search natin ang COVID cases per country. Actually, when you look at the numbers Banat Bay, we look at the numbers based on 1 million population. Mhm. So actually nasa 120 tayo on the list of countries eh. Yung Israel nga nasa number 9. Based on Mhm.
based on number of cases per 1 million population. Pero kung Mhm. hindi mo kasi titingnan doon, titingnan mo lang sa number of cases, hindi mo siya i-ratio in proportion, akala mo madami na talaga ang Pilipinas. Pero Mhm. actually, we are 108 o 110 million population. Marami pa sa atin na walang bahay na malinaw, congested pa ang mga lugar-lugar. Pero kung Mhm. yan lang ang number natin, in comparison, kung i-compare natin by sa Singapore, mas Mhm. madami pa ang Singapore cases in compared sa Philippines based on number of cases per 1 million population. Ganun kasi pag nagtingin ng numero eh. Ang mali kasi ng iba, titingnan lang ng numero, kinumpare sa Singapore, 5 million lang naman ang population ng Singapore. Dapat hindi nila i-compare ng ganon. So, in other words, ang buong mundo ang problem na ito. Maraming Mhm. kaso sa buong mundo. Now, with regards sa madaming countries ang may madami, but our country is actually above pa sa 100 level. Na ibig sabihin, talo natin ang Singapore, talo natin ang Israel, talo natin ang Spain, talo natin ang US. And Lebanon, etc. Ang dami pang mas madaming kaso based on 1 million population. Then that's how I look at it. So I Mhm. will not say na dumadami only here because this is a worldwide problem. So hindi pwedeng ganon. And number two, banat by, is the possibility nga na merong mutation. So Mhm. now, the mutation is a problem of the entire world pa rin. So Mhm. again, hindi po yan blame natin sa government. And I agree on what the government is doing at the present. Kasi I always say this pag na-interview ako, we are dancing with the pandemic. Huwag kayong umangal na, ano naman yan, bago na namang rules. Kahapon ganito, ngayon binago nyo na naman. Ang virus kasi parang tubig yan eh. Mhm. Naghahanap ng butas, takpan mo dito, lumalabas dito, ditakpan mo ulit dito, lalabas dito, tatakpan mo dito. So, ibig sabihin, galaw ka ng galaw, galaw ka ng galaw. So, kung bigla ka nag-ECQ, that's part of the dance. Hanggang matapos ito lahat, hanggang mabakunahan tayo lahat. Because vaccination is the main solution. But until then, we dance with it. And hindi tayo kailangan mag-complain na naman na, ano naman yan, lockdown na naman. Tapat lang Mhm. naman i-lockdown kasi yun ang demand of the situation and you don't blame the government for the virus that exists dahil problema yan ng buong mundo and mataas pa rin ang ating level of control and Mhm. discipline in comparison to the other countries if you know how to look at the numbers correctly. So, ang iba kasi hindi nila alam paano tingnan. It's based on a ratio and proportion. Maganda po ang status ng Pilipinas sa buong mundo. Actually po, meron ho akong suggestion. Sa tingin ko ho, dapat kayong mga doktor mag-artista. Kasi ho, media, kinukuha nila ang opinion patungkol dito sa COVID mula sa mga artista. Hindi ho Mhm. mula sa mga doktor. Kaya nga ako takot-taka. Ang problema ay tungkol sa medical, para sa mga doktor ang magko-comment, abay, artista ang hinukuhanan ng kanilang opinion. Kaya tuloy Ayan. naliligaw yung mga tao eh. Yun ang sa tingin Mm. ko nga. Kaya Dok, dapat mag-artista na lang kayo para biro lang po. Well, Pero ano yung sinasabi niyong pwede naman, website? pwede naman. Ano yung website na sinasabi niyo na yung sa Ah, status ng COVID po? Ano yung numero? ang world world info actually pag sinearch mo sa Google na lang, Mhm. pinakamadali ganito. COVID cases per country. 'Yun ang isa-search nyo sa Google, lalabas yung world info meter word do ay teka hanapin natin Ito Basta world sige, COVID cases per country. Ayan. Meron yan worldo World ayan Dometers. worldometers. Ayan Ayan. worldometers info. Aha. Tapos kung yun ang sinearch mo na COVID per country, sa pinakababa nito banat by merong table, no? Ito, Tama. Kita ko na yan, po. Ayan, so meron kang matatap dyan na kunyari itatap mo yung total cases, itatap mo Mhm. yung kanyang heading ng parang Excel niya, no? Mm. Babaliktad yung mga numero. Pag tinap mo yung total cases, yung pinakamaliit mapupunta sa pinakamataas. Pag itap mo Mm. ulit yung pinakamataas, mapupunta sa itaas. So ganun lahat. So Mm. doon sa area ng total cases per 1 million population, doon mo maganda paglaruan.
na makikita mo na tayo po ay nasa baba. Ang number 1 po ay ang Andorra. No, they have 153,000 per 1 million. No, ang US nasa ang US nasa top 8. Israel top 9. Kasi To think the 120 Philippines is tayo. around 1. Oh, ang layo. So we have to look at that on a ratio and proportion. So enough with those kasi ganun dapat tumingin Banat Bay. It's a rate kasi yan yung bang number of cases based on 1 million population para mas madaling intindihin. That's how we look even at the like dengue. Ganun tayo tumingin. So we have to look at on the ratio and proportion. And at the moment, I agree na the government was able to contain it. Kasi kung hindi po na-contain, sana nasa top 10 tayo. To think ang US at Israel ay nasa top 10. Yun dapat sana banatan nyo. Kaya lang, the blessing of Israel, 9 million lang ang tao nila. We are 110 million. So how do you compare that? You compare that based on ratio and proportion. At nakikita na actually, mas maganda pa ang pag-handle natin sa number of cases sa Israel. Alam, tapon nila dyan, Banat Bay. Siguro kulang tayo sa testing. Kaya ganun ang numbers natin. May point din yon. Pero tingnan natin ang number of deaths. Kasi yung number of deaths, Banat Bay, ang standard deaths ng COVID worldwide is 2%. 2% ang death rate. So yung deaths natin, kung ating i-compute lang na as 2%, yung total number of cases natin, ganun man din ang kalabasan. So in other words, sabihin natin may kulang tayo sa test pa, pero the figures that we have, I can say, we could say, is still almost accurate. So I do believe nasa tama pa rin yung ating status. We are good in our level of ratio and proportion based on number of cases per 1 million. Actually, tiningnan ko nga po yung deaths per 1 million is 119 lang sa atin eh. So, tama po yung sinasabi nyo na pagka doon mo makikita. Ayun po. Sige po, ano po ang inyong mensahe dun sa mga tao naliligaw at sinasabi nila na kasalanan ng gobyerno, kasalanan ng tao? Ano ho bang inyong mensahe sa kanila po? Yung iba kasi I understand kasi gusto nilang magpasikat, gusto nilang tumakbo. Politics is politics. So, pag politiko ang nagsasalita, intindihin na lang natin na gusto lang silang magpasikat. So, pag rason nila, pag politician na nagsalita, for me, pointless na yung sinasabi niya because he's doing that or she's doing that just to make her face or his face to be seen. So, that is the game. So, that is pointless for us in science. Ngayon, kung hindi ka naman politician, no? Wala ka ding planong tumakbo, for example. Tapos banat ka lang ng banat against the government. Pero ang ginagawa mo para kang nakaupo-upo lang. Tapos mali yan. Tapos ikaw nakaupo lang, wala kang ginagawa. Para bang senyorito ka, Banat Bay, na naglilinis na sila sa bahay, ikaw nakaupo pero sige ka sabi, mali yan. Pero ikaw wala ding ginagawa. Ang tawag ko dyan, pangit lang talaga ang ugali mo, period. Dahil hindi yan ang turo ng mga magulang ko. Ang turo ng magulang ko, tumulong ka at tumahimik ka. Huwag yung nakaupo ka lang, tapos tira ka lang ng tira as though alam mo lahat. So, ibig sabihin, either you're just a politician who really just wants to run, that's understandable, di ba, Banat Bay? Ganun naman talaga ang politics. But for us, that is pointless because that is just self-serving lang po. Or talagang pangit lang talaga ugali mo kasi wala kang ginagawa. Itong hirap na nga itong iba. Tapos ikaw, banat ka lang ng banat na wala ka namang effort na ginagawa. Para bang, that's really, yung ugali mo lang talaga ay pangit. Yun na, wala akong ma-explain doon, Banat Bay. Wala akong ma-explain doon. Last word po dun sa mga nagpapakalat ng fake news at saka yung mga tao naman naniniwala sa fake news. Ano po ang inyong masasabi doon? Huling masasabi niyo sa kanila po. I understand na maraming naniniwala sa mga fake news, pero bilangin nyo din yung mga fake news na nawala na. No? Ano ba yung fake news na masyado nating hindi ako naniwala doon.
yung microchip ni Bill Gates na nilagay daw sa injection tapos i-inject. Asan na yon? Asan na yung mga sharer nun? Wala nang nagsishare sa akin na Banatbay na Bill Gates. Bakit kayo tumahimik? Dapat magsalita kayo kasi may bakuna na. Dapat i-microscope nyo yung bakuna. Pakita nyo. May Bakit kayo chips. tumahimik? Wala. Tapos nag-shift na naman kayo ng ibang fake news. Ang nakakatawa, Banatbay, ano daw, naging liquid na daw ang microchip. Grabe naman. Grabe naman. So, I mean, kung napapansin mo na yung pinaniwalaan mo ay fake pala, then you ask yourself, parang ako ang may maling naniniwala lang ako sa lahat kasi yung pinaniwalaan ko dati, hindi pala totoo. Asan na si Bill Gates ngayon? 'Di ba? I-depopulate na daw niya ang mundo. Asan? Asan na 'yon? Asan na 'yon? Ba't hindi niyo nilalabas ulit? Nilabas niyo yan noon. What you're doing now is you are now looking for other fake news and you just want to enjoy that fake news and share again. But ask yourself, no? Sana natuto na kayo kasi po paano tayo makaahon dito sa problema na ito kung yung solusyon na nandyan na sa harap natin ay isisirain pa natin. Vaccine, I do believe, Banatbay, is a gift from God. Bakit? Ang ating immune system ay ginawa ng Diyos yan, na ganun talaga ang ating immune system. After tayo ay gumaling, nagkakaroon tayo ng memory antibodies. Ang Diyos din na nagsabi sa mga scientists, nagbigay ng wisdom, na paano gawin itong ma-stimulate ang memory antibodies. Alangan naman sabihin mo, Banatbay, sa demonyo galing yung antibodies mo o yung wisdom noon gumawa, sa demonyo yon. Di ba, Banatbay, sa Bible, yung panahon na sinabi na yung miracle ni Jesus ay sinabing galing sa demonyo, doon sinabi ni Jesus na yan ang mga kasalanan na hindi mapapatawad. So wag kayong magsabi na nasa sa demonyo yang bakuna. So this is a gift from God. Ito na yung solution natin, no? Isipin niyo po sa chickenpox lang, kung ang ating katawan ay walang memory antibody sa chickenpox, isipin niyo kung 100 times ka magkaka-chickenpox, paano tayo mabubuhay? So that is God-given, yung memory antibodies. So yung wisdom na yon na pwede palang ibigay sa vial, that is God-given. Andyan na ang solusyon, gusto nyo pang sirain, tapos isirain pa natin ng government. For me, as a doctor, matured na po yung utak ko, tapos na po ang problema. For me, tapos na po. Kasi andyan na ang bakuna. Antayin na lang natin. Tapos na nga ang problema. Maganda ang mga findings ng bakuna. Kaya lang, gusto nyo ng fake news para malito lahat, magkagulo lahat. Bahala na kayo. Basta ako, for me as a doctor, the solution is already there. I'm not already waiting for more solutions. Basta kang mabakunahan lang ang marami, tapos na po. So for me, hindi na po magulo ang aking pag-iisip. Bakit nyo pang paguluhin ang inyong pag-iisip? So yun po ang gusto kong sabihin, Banatbay. Sa public hospital po ba kayo, sa private? Ako po ay private. Pero during the time of Secretary Obial, ako po ay naging kanyang consultant for dengue fever sa DOH. Then after that, naging din ako ng WHO Philippines ng dengue fever consultant after that. So, nung pagkapasok ng COVID, dahil na-focus lahat sa COVID, so hindi ko muna tinuloy yung aking pagiging consultant kasi continuous sana yung aking pagiging consultant sa dengue fever. So, I'm a private practitioner but I also help the government to make it simple. Pero kasi natanong ko po yung kasi sinasabi nila na pinapriority lang daw yung mga nasa government. So wala po sa government, nakatanggap po kayo ng libreng Of course naman, talaga yung mga private ay binigyan, no? Naka-announce so libre po yung mga nasa private, libre ho sila. Yes, libreng-libre. So lahat ng mga sa private, kahit yung mga secretary, kasali yon dahil frontline na din sila, nurses, even janitors, private hospitals, kasali po yan. Balance po, walang public ka, private ka, no. Talagang dispersed yung vaccination na mamadali ang lahat. And wala pong kulay na public or private. Narinig ko diyan, Banatbay, no, pero walang ganun na kwento. Pang-public lang daw. So, sa kayo po, kayo mismo private, nakatanggap po. Actually, dami ko kilalang doktor na private nakatanggap.
Ayun po. Oo. Salamat, Dr. Mata. Sana sa uulitin na may kaklaruhin tayong... Ay, bago pala yon. Ano masasabi niyo sa ivermectin po? Okay. I made a video also in ivermectin. Ang sinabi ko lang ganito, ako ay neutral sa ivermectin. Neutral. Bakit? Dahil pediatrician po ako and ivermectin is, ang known din yan siya na ginagamit sa mga hayop. So basically, never po ako nakareseta ng ivermectin. The only information I have about ivermectin is itong mga naglalabasa ng mga balita. And binabasa ko po lahat yan. But dahil hindi pa siya nabigyan ng go signal, hindi ko po nire-reseta pa sa aking mga pasyente. Pero mix po yung aking nababasa. Merong mga maganda daw na report, pero maling report na hindi pa rin daw. So I'm waiting actually, but I'm for giving it a chance. Ganyan po ako. I'm for giving it a chance. But to say na I agree. I'm still on the side of studying it dahil nga wala po akong experience on the use of ivermectin even in my past kahit hindi COVID patients. So waiting po ako for final po FDA or WHO etc. Pero kung pinayagan po ng FDA yan, okay po sa inyong ayon sa inyong pag-aaral po, ha? Ang Okay po. pagkaalam ko po, kasi po ang ivermectin may anti-inflammatory effect siya, no? Ever since itong pandemic, I made that point na what we need in this pandemic is an anti-inflammatory because COVID is an overreaction of the immune system. Parang nag-gone berserk yung immune system. So I said, what can help is to control that reaction. One would be dexamethasone. Sinabi ko din yan. At lumabas din ang truth na ang dexamethasone ang naging isa sa nakaka-prevent ng severity. But I said, and there are a lot of other anti-inflammatories. So we need to search for the best anti-inflammatories available. So meaning, may sinabi kasing may anti-inflammatory ang ivermectin. So I am for giving it a chance. But to say na recommended ko po siya, hindi ko po sinasabing ganon. But I am for to give it a chance nga. Yung bang, tingnan natin. Kasi kung ma-prove talaga yung kanyang anti-inflammatory effect, then that goes na nakakatulong din siya sa COVID. So we are waiting for the final final report. Ayun po, marami pong salamat, Doc Mata, sa inyong oras. Thank you very much po. At sana sa uulitin po. Thank you po. Banat Salamat. Bay, it's a pleasure. God bless and continue your service. Maraming salamat. Thank you po.